Hi guys! Welcome back to my channel! So kanina nga pagdating ko dito sa trabaho ko, nakita ko yung pangalan ko sa listahan na ako ay mag-e-etiquette. Dito nga sa cheese factory na pinagtatrabahohan ko sa Switzerland, ay everyday may mga nakatoka sa aming trabaho. So titingnan na lang namin tuwing umaga pagdating namin kung saan kami nakatoka. May maliit na kwarto dito na kung saan kami nag-e-etiquette ng mga cheese at iba-iba pang mga produkto dito sa may cheese factory. Mag-isa lang ako ngayon dyan kasi yung mga kasamahan ko dito ay nag-break time. Hindi ako nag-break time kasi kararating ko lang. 9 o'clock yung break time at 9 o'clock din ako nagsisimula ng trabaho kasi kailangan ko pang i-ready yung mga anak ko para sa kanilang pagpasok sa school. Kaya late na rin ako nakakapasok dito sa trabaho. Buti nga sobrang bait ng boss ko at pwede kong gawin yon na medyo malate ng pagpasok sa trabaho kasi inuuna ko muna yung mga anak ko. Sobrang swerte ko dito sa trabaho kaya nga tuwing nagtatrabaho ako dito ay talagang pinag-aayos ko yung trabaho ko, pinagbubuti ko. So, itong nilalagyan ko ng etiquette ay butter, isa sa produkto namin dito sa cheese factory. So, yung dinidikit ko dyan, iyan yung pangalan ng butter. At may design pa yung mga pangalan nila. Maganda yung mga design nila dito, talagang pinag-isipan nila. Isa ito sa pinakang gusto kong trabaho dito sa Swiss factory sa Switzerland kasi magdidikit ka lang ng mga etiquette. Sobrang dali lang niyang trabaho. Medyo nilapit ko nga yung camera ko dyan kasi masyadong masilaw yung ilaw sa likod ko. Kaya masyadong parang medyo malabo. So ito yung dinidikit ko na etiquette. Yan, napakasimple pero maganda. Ang nakasulat diyan ay butter, ibig sabihin sa English ay butter. May pagka-German nga yung salita dito, yung nakasulat na salita dito kasi yung ginagamit namin na salita dito sa may Bern, Switzerland ay German. Hindi naman karamihan ngayon ang ini-etiquette kong butter, kaya lang is priority to ngayon kailangan tapusin kasi may order. Kapag may order kaming natatanggap, so yun muna yung inuuna namin tapusin kasi kailangan namin ibaba ito dun sa ibigay sa taong nakatoka na magpake na ilagay sa kahon, sa package para ma-deliver ka agad. So, dito nga kapag nag-e-etiquette ako ay mabilis ang kilos kasi marami din talaga kaming mga produkto pang lalagyan ng mga etiquette at expiration date. After nga nang malagyan ko ng sticker or yung etiquette dito sa ibabaw, isa-isa ko namang ibabaligtad itong butter para malagyan ko ng isa pang etiquette pero yun ay may expiration date na nakasulat. At mga nakasulat din ay kung ano mga nandoong ingredients. At bago ko nga ilagay itong etiquette na may expiration date ay chinecheck ko muna kung tama yung ilalagay ko. Kasi minsan may nagkakamali rin, may nagkakamaling mag-print ng expiration date. Kaya lagi kong i-check kung tama yung pangalan at tama yung nakasulat kasi minsan may nagkakamali rin talaga. At para maiwasan rin yung pag-uulit ng pag-e-etiquette kasi kung nagkamali ka, uulitin na naman yan. So doble trabaho. Marami ditong nangyayaring ganyan kasi yung mga kasamahan ko, yung ibang mga kasamahan ko ay basta na lang nag-e-etiquette. So hindi nila tinitingnan yung ginagawa nila, yung nilalagay nilang etiquette. Kaya minsan yung boss ko ay napapakamot na lamang sa ulo.
Pag may mga ganun nga pagkakamali, ang boss ko ay hindi nagmumura. Never siya nagmumura at never siyang yung pinagagalitan ka. So kakasapin ka niya ng maayos at ipauulit na lang sa'yo ulit ang trabaho. Hindi naman maiiwasan ang mga pagkakamali dito sa cheese factory kasi nga marami kami ditong nagtatrabaho. Nobody's perfect nga, ika nga, di ba? So pag ako nagkakamali, talagang ako'y nahihiya diyan sa amo ko at ako'y naghumihingi ng sorry. Siyempre magpakumbaba tayo kasi tayo naman ang may mali, di ba? Kaya magso-sorry na lang tayo. So after nga na malagyan ko ng etiquette itong mga butter ay inilagay ko na dito sa green na basket. At para maibaba ko na rin sa baba, ibigay dun sa taong nakatoka para ma-i-impake na ito or mailagay na sa package. After nga nang maibaba ko itong mga butter ay nag-umpisa na ako na magbalot dito ng isa pang uri ng isa pang product ng cheese dito sa cheese factory. Pero kailangan muna namin kasi siyang balutin bago lagyan ng etiquette. So dito may mga ibinabalot pa rin kaming mga cheese plus mag-e-etiquette. Ang pagbabalot ng ganitong cheese ay sobrang madali rin, sobrang madaling trabaho, sobrang madaling gawin. So dito ko natatapusin ng aking vlog. Kailangan ko nang i-off yung video ko kasi yung mga kasamahan ko ay parating na. 15 minutes lang yung break time nila para sa breakfast kaya madali lang. May mga kasamahan din kasi ako dito sa trabaho na ayaw magpa-video. So thank you for watching. Please like and subscribe and share. Bye!